Sis! Welcome back to our channel. Welcome to ANA in Finland. Nagmamadali kami kasi may pupuntahan tayo. May nahabol kaming bus ngayon. So today it's 7:50 and yung bus dadating ng 8:06. So kailangan makarating tayo dun sa bus stop. So kung matatandaan nyo guys, nung nakaraang week, nag-post kami kung ano yung next na iba-vlog namin. Tapos kayo yung pinag-decide namin. So, yung nanalo dun sa... Lumabas sa tawas. Oo, Ano? yung lumabas dun sa poll, yung first impressions and culture shock dito sa Finland. Sabi mo, Chef Alvin. Ako, tanongin mo na lang ako muna. So in this life, don't you try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip So by. guys, nandito na kami sa bus na waiting shed namin. Umabot kami. Anong oras na? 7:58. Tapos 8:06 dadating yung bus. Ay. Babi, para mo. Ay, hindi pala. Morning. Ennaltaehkäisy pitäisi päästä paremmin kiinni siihen, että minkä takia ihmiset käyttäytyy väkivaltaisesti ja pyrkiä ennaltaehkäisemään myös sitä väkivallan määrää. Kiitos. So, sa pagko-commute pala ng bus dito, may options kayo if gusto nyo na lang mag-walk-in or magpa-book. So guys, kung magti-take kayo ng bus from Vocati to Kajaani, it will take 40 minutes na biyahe. 'Di ba, Bobby? 40 minutes yung biyahe natin. 40 minutes na biyahe para makarating dun sa Kajaani. Yung Kajaani City yun dito sa region ng Kainuu. Kapag gusto nyong bumili sa grocery, sa mga maraming tindahan, dun kami pumupunta madalas. Foolish notions, foolish lies. I set to thinking I could make something of me, playing every game except the lottery, serving everybody else and told myself I'm free. Misery is a showy state of bad company. Foolish notions, foolish lies, foolish notions. They cut me down to size. You came along and lifted me up. The going got tough. Dito. Kitos!
cute. Cola. Mga candies. So guys, nandito na kami ngayon sa Robert's Coffee para magkape and magkwentuhan. Ito kasi tahimik. Tahimik kasi dito guys. Sa labas kasi mainit, tsaka maraming tao. Alam niyo naman. So, ayun, sobrang, guys, excited kaming magkwento kahit inaantok kami. Kasi ilang oras lang yung tulog namin, 4 hours lang ata. Kasi late na kami nakatulog kagabi. Tapos, Sulit yung mga oras kasi day off. tapos, syempre, kakauwi ko lang noon kagabi, alas 11 ata. Syempre, puyat-puyat ako noon. Tapos, ang aga naming nagising kasi nga 8 a.m. yung biyahe ng bus. Doon kasi, magbabas kami papunta dito sa city, sa Kayani. So, 8 a.m. ang biyahe namin. So, 6 pa lang, gising kami ni Chef Alvin kahit inaantok kami sobra. 6:30, no? Aga kami kumain, tapos bumiyahe. And yes, nandito tayo sa Kayani ngayon para sagutin ang mga first impressions and culture shocks namin dito sa Finland. So, let's start. Tanungin natin si Chef Alvin. Chef Alvin, ano ba ang first impression dito pagdating mo sa Finland? Malamig. Malamig. Ayun, dumating tayo, malamig naman talaga nun. Kakatapos lang ng winter, spring nun, di ba? Malamig pa siya nun. So, yun. Yung pagbaba natin ng eroplano, 'di ba? Sobrang ibang-iba yung environment. Pagbaba namin, guys, sobrang lamig. Tapos amoy na amoy mo yung nature, no? Iba yung Paglabas ng airport niya, yun. pagkalabas ng airport, ibang-iba, guys, malamig siya. Tapos Amoy amoy malinis. Wala kasing usok-usok ng sasakyan, hindi mo na siya naamoy. Ewan ko siguro ba dahil ba malamig? Hindi ko alam eh. So, next, ano pang napansin mo? Ang sinulat ko dito, ang kakaibang katahimikan at walang traffic. Oo. Doon sa Helsinki nagta-traffic naman kasi maliliit lang yung kalsada doon, di ba? Tsaka may ikli lang. Doon sa city mismo. Pero dahil lang sa stoplight yun, hindi yung sobrang habang traffic. Kasi dito sa lugar natin, sa Bukati, wala talaga traffic. Walang traffic. Walang traffic dito, guys, sa Finland. Talagang doon talaga na-elibs kami. Kahit doon sa city, walang ka-traffic. Maayos yung transportation nila. Pati yung pagdadrive ng mga tao, maingat sila. Tsaka yung kapag yung mga tumatawid. Dito kapag makita ka pa lang nilang hakbang ka pa lang. Lumagpas lang sa guhit ng kalsada yung paa mo, humihinto na sila. Sa Pilipinas kasi, di ba, parang pagtatawid ka, makikipag-anuhan ka po. Makikipag-agawang ka. Oo, kakaiba nga dito, guys. Napansin. Testingin mo pa yung mga driver doon kung pagbibigyan ka o hindi. Pero ang pagka tumawid ka, bubusinahan ka, kahit nasa pedestrian ka. Dito, kahit nasan ka, basta lumagpas ka sa guhit, hihinto silang lahat. Yan, di mo na kailangan tumingin. Hinto sila automatic. Lahat ng pedestrian, kahit nakabike. Yun ang priority nila. Ang priority nila yung mga tumatawid, guys. Tsaka yung katahimikan nila, guys.
Pansin nyo kanina nung pagbiyahe natin sa bus, di ba, Bobby, walang maingay. Ako lang yung nagsasalita. Oh, parang ngayon dito. Ang daldal nito. Tinitignan na kami nun. Walang maingay dito. Guys, music lang yung naririnig. So, yun. Next is, seryoso pero mababait ang mga lokal. So, ayun. Ang napansin ko talaga noon, yung first impression ko, akala ko, sila, rude, or kaya masungit, ganyan. Pero hindi pala, no? May mga finish din palang approachable. Tapos, mababait sila, guys. Sila, genuine sila pagkausap. Hindi, siyempre kasi, lang din, siguro, akala nila siguro, sobrang expert natin sa English. Siguro hindi lang din sila confident sa English. Pero pag nakakausap mo na, parang mga ka-work natin, di ba? Ngayon, ang dadaldal na nila sila na nagbibigay sa amin ng fishing rod, tag-isa kami. Bait Hindi nung- kami pinapansin nun. Oo. Sila lang, mahiyain lang sila, guys. Sila, reserve silang tao. Tapos, tahimik sila. Pero, kapag nakausap mo naman, maayos naman sila. May respect naman sila, tsaka genuine sila. Karamihan sa kanila, hindi sila racist, ganun. So, okay sila. Mabait Isa pa sila. maganda. Next, ang napansin namin, yung may bike lane sila, guys. Merong kalsada mismo para sa mga nagbabike. Oh, bawal lang nakamotor doon. Sa atin yung bike lane, yung mga nakamotor, yung mga nagdi-deliver, kung sino man yun ang mga nagmomotor, sila yung nasa bike lane. Dito, kapag yung mga nagmomotor, pumunta ng bike lane, GG. GG ka kagad. Ang lawak nung bike lane nila. Malawak siya, tapos may sarili talaga siyang kalsada para sa mga nagbabike. Kasi dito, guys, mahilig silang sa physical activity. So, karamihan sa kanila nagbabike, nag-i-ski, nagwo-walking. So, yun, meron silang sariling daan. Tsaka bawal doon ng talaga yung sa motor nga. Doon din nakakatuwa eh. Sa atin may mga bike lane naman eh. Pero motor yung makikita mo eh. Nakikipagsiksikan yung mga motor doon eh. Dito bawal yun. Tapos meron din silang batas sa trapiko. Tsaka may fine din yun sila. May day fine din yun sila. Hindi mo kasi hindi mo masasabi na kasi mas konti yung tao sa Finland, mas konti yung may sasakyan. Kaya yung bike lane nila hindi napupuntahan ng mga nagmomotor. Hindi. Disiplinado lang kasi talaga yung mga tao dito. Pag bawal, bawal. Sa atin kasi pag bawal, baka pwede. Yun yung iniisip. Pwede yan. Hindi mo dito, kahit walang nanguhuli, sumusunod silang lahat. Disiplinado. Sobrang higpit ng nila dito, guys, batas sa pagdadrive. Lalo na kapag nakainom, bawal yan dito. Pwede kayong ma-deport or kaya ma-cancel yung residence permit nyo. Tapos, yung day fine nila, kung hindi ka sumunod sa batas, meron silang multa na magkano yung sinasahod mo in a month. Ganon din yung babayaran mong fine. Hindi pare-parehas yung mga fine dito. So, yun. Tapos, naman, yung naaalala ko, wala silang guys, sa mga public transport, sa metro lalo, wala silang mga barriers, tsaka mga turnstile. So, talagang honesty system. So, yun, naalala ko nung first week namin nag-aasikaso kami ng mga papeles. Muntik pa kaming magmulta ng 100 euros, guys. Kasi akala namin yung public transport dito libre kasi nga wala ngang barriers, 'di ba? So, dire-diretso lang kami. Pala, kailangan naming mag-tap yung voucher namin, yung ticket. Kailangan mo siyang i-activate. Meron kasi yung barcode o QR code. Itatapat mo dun sa machine para mag-activate. Kaso akala namin, porkit may ticket na, pwede nang dire-diretso. Ayun pala, i-activate mo pa yon. Kasi may mga mag-check ng ticket mo, random yon. Kapag chinek nila yung QR at hindi activated pero nakasakay ka na, yari ka. Doon ka magmumulta. Pero once naman na nascan nyo na, pwede nyo magamit yun within 24 hours, any public transport. Sa work naman, ang napansin ko sa work dito sa Finland, pantay-pantay. Walang ma'am and sir, walang chef, walang boss, ganyan. Pantay-pantay. Ayaw nila na tinatawag silang ma'am and sir or chef. One time nga si Chef Ana, yung bati ko sa kanya, chef,
Tapos sinabihan niya ako, sabi niya, wag daw chef yung tawag ko sa kanya, Ana na lang daw. Syempre tayong mga Filipino, sanay tayo sa may mga ganong tawag. Hindi lang sa Pilipinas yun. Sa Kahit lahat. saan, oo. Sa kanila kasi walang ganon, ayaw nila. So yun yung napansin ko sa trabaho namin. Ang hierarchy kasi dito, lalo sa kusina, ano lang, sa amin, ano lang, executive chef, sous chef, tas yung mga under ng sous chef, lahat yun pantay-pantay na. Tapos dito, out kung out, guys. Out kang out. Pag lumagpas ka ng 10 minutes, file mong overtime ba yan? Dito, pag ano yung oras mo, ng out mo, out ka. Unless, busy, kailangan talaga mag-OT pag sinabihan ka ng supervisor. Or alam naman na natin kapag kailangan mag-OT. Ipa-file na lang namin. Tapos, binabayaran naman nila. Oo, kakatrabaho nga namin yung mga lokal. Wala, pag pumatak yan, pag sumakto yan, mawawala Mawawala na. Minsan na mawawala na lang bigla yan. Tsambahan na magpapaalam yan. Pero bigla na lang mawawala yan. Mahanapin mo, wala na. Pero wala na, out na sila eh. Ganun dito. Tapos, ang pinaka nagustuhan ko talaga dito sa work, yung work-life balance dito. Kasi guys, sa kusinero pala kami guys, ang work namin 6 to 8 hours a day. Tapos, ang day off namin 2 to 3 days. So yun, talagang may work-life balance. Kaso minsan kasi yung day off namin hindi magkakadikit-dikit. Oo, bad trip yun. Meron ka nga 2 to 3 days off. Mayari ngayong week may 2 days off ka. Magkaiwalay. Mag-day off ka Wednesday, tas day off ka na Sunday. Sabi ko parang di ko ramdam Buti nga ngayon magkadikit yung day off ko eh. Kaya Ngayon nakaalala naman. kami. Siguro depende. Depende talaga sa sitwasyon. Minsan kasi siguro kulang kami, kaya ganun. Ngayon naman, sinuwerte kami. Parehas kami ng day off, 2 days. Magkadikit. Magkadikit. Pero yung sa akin magkadikit, nauna ako kahapon day off ako, tsaka ngayon. Siya ngayon at tsaka bukas. Oo. So para sa akin, okay na yun. Kesa naman sa mga napagdaanan din namin noon, lalo na sa pagbabarko, di ba? Walang day off sa pagbabarko. Tapos 6 months straight ka pang magbabarko. Naku, walang pahinga. Tapos sa Philippines naman, 1 day off lang. Kahit may paid leave naman. Pero iba pa rin yung nakakapag day off tayo ng 2 to 3 days. Ang saya lang. Tapos natuwa pa kami kasi iba yung nila iba yung work nila sa kusina. Kasi sanay tayo sa mga fast-paced na kusina. Ganon din naman sa trabaho namin dito ngayon. Pero sila, chill lang sila. Hindi sila yung nagpapanik na may pressure. Ibang-iba. Naalala ko nung para mid-shift ako noon. Tapos closing guy ni Pinya. Dalawa sila, babae sila closing. Nag-busy. Ako yung mid-shift na. Bibigay ako ng backup. Pagsilip kong haba na nung docket nilo. Tapos si Pinya, ganun. Okay, next. Isa-isa lang daw sila ng ticket. Next. Oo, nakakatuwa sila guys kasi hindi sila na may pressure. Ako talaga sa sarili ko, pinipressure ko na yung sarili ko kasi natataranta na ako eh. Kasi ganun ako eh. Ganun yung nakasanayan ko. Kailangan bilisan, kailangan mabilis yung pagluto. Dito hindi ganun. Tsaka yung mga customer, nagulat ako, hindi sila nagpa-follow up. Pag kaming mga Pinoy magkakasama, kaming dalawa. Ewan ko, nasanay lang siguro tayo, no? Kasi gugulat nga sila. Hindi sila naniniwala na 1 month pa lang kami dito sa Finland. First namin time na magtrabaho sa Finland. Kasi daw ang bills daw namin. Alam niyo ba guys, sobrang bilib na bilib sila sa mga Filipino. Kasi sobrang masipag nga daw, sobrang mabilis magtrabaho, malinis mag-work. Yun nga, sinasabi ni Chef Alvin, sinabi sa amin na nagulat sila. Even the manager po sa hotel, natuwa sa amin kasi ang bilis daw namin pumick up ng mga bagay-bagay, ng mga menu. Yung menu namin guys, naka-finish siya. Kaya nung sa akin, nung first week ko, sobrang nahirapan ako kasi magpo-production kami, diba? Naka-finish yun. So, palagi kong dala-dala yung cellphone ko, Gemini ko yun. Tinatranslate ko yun kung ano ba yung nakasulat kasi naka-finish siya, wala siyang English. Mahirap. Lalo na kapag kayo may mga allergy. Kaya doon sa mga ticket, sa docket, kapag may extra nakalagay doon, pag di ko pa maintindihan, talagang tinatanong ko.
Mamaya Tapos, bigla na lang yung ambulance na Oo. dumating. Tapos tsaka sobrang laki ng adjustment code dito sa panibagong restaurant namin. Kasi ang pinanggalingan ko naman is malayong malayo sa ginagawa ko ngayon. Like before, nasa Japanese cuisine ako. Ngayon, parang Texas, Mexican na cuisine yung ginagawa namin. Si Chef Alvin naman, hindi siya gaanong nahirapan dahil galing naman siya sa Italian cuisine. So yun for me, talagang mahirap. Kasi talagang mabilisan. Tapos ang mga niluluto, mga steak, mga burgers, ganun. So sa akin, nahirapan ako doon. Pero di ba kung isipin mo ngayon may naka-isang buwan na tayo, di ba? Madali lang, di ba? Madali lang yung pagkain nila, madali lang. Ang nahihirapan lang talaga tayo minsan doon sa yung mga terms, di ba? Oo, sa mga terms. Kasi nga, wala nga siyang translation, guys. Kaya talagang mahalaga yung matutunan yung Finnish language talaga dito kahit hindi ni-require sa amin as cooks. Pero for us, kailangan talagang pag-aralan. So, dun na natatapos yung first impressions namin dito sa Finland. I'm sure na marami pa kaming mapapansin dito sa Finland habang tumatagal kami dito sa pag-i-stay. So, next time na lang yun. Sa ngayon, yan pa lang yung Sasama napansin na lang namin. Sa mga siguro babanggitin na lang namin sa mga next vlog o kaya sa mga reels. Pero ito kasi yung pinakauna, yung initial na reaction namin. Ito. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side. Back in the sheet, only place I can hide. In the morning, I'm wondering how I'm gonna get through the night. Sick and weary, and only your love's gonna make it I close the curtain, sweating, shaking all over. Imagine you're here. I'm looking up at the door. I'm a better man with your love than without. So, next na tayo. Dito na tayo sa culture shock naman dito sa Finland. So, first, na culture shock kami na hindi nagdidilim dito. Dali. Ano bang tawag nila doon? Midnight sun ba? Eh kasi summer, kaya ganun. Pero maangas eh. Alas 12 a.m., 3 a.m., maliwanag pa. Pwede nga mag-jogging sa labas eh. Walang hindi siya madilim eh. Hindi siya dumidilim, guys. Siguro yung yung dilim nila parang 5 p.m. dyan sa Philippines. Yung pinakadilim na yung ganun, 5:30 to 6 p.m. Yun na yung pinakamadilim. Kaya yun yung culture shock namin dito. Kasi pagdating namin dito, spring and summer. So, na-experience namin nga itong midnight sun, yung hindi siya dumidilim. Napansin din namin yung diretsong inom sa gripo. Hindi kasi dito, hindi mo naman na kailangan bumili ng tubig. Mineral ba? Siguro yung iba bumibili na lang ng soda water, sparkling water. Kasi iba ganun ang iniinom. Pero ang normal dito, kuha ka lang sa gripo. Malinis yung tubig nila sa gripo, filtered na yun. Ano siya, natural, tapos filtered, di ba? Yun yung sabi. Kaya kami, doon lang kami kumukuha ng tubig.
Mahigit 1 buwan naman na kami dito so safe. Malinis po yung tubig nila sa gripo. Kahit sa CR ka pa kumuha ng tubig, malinis siya. Cleanest water in the world siya. Tapos, ang lasa niya, parang nature spring. Parang nature spring. 1 month na kami dito, palagi naman kaming umiinim sa gripo. Hindi naman sumakit yung tiyan namin, kaya good siya. Totoong culture shock. Yung kakaibang lagay ng mga pinggan. Ay, oo. Yung dito pag naghugas ka, sa tapat ng lababo mo may cabinet. Pag hugas mo, lalagay mo dun ano siya yung cabinet, butas yung ilalim. Pero may mga ano siya, parang grill. Papatong mo yung pinggan doon, diretsong tumutulo na ulit siya sa lababo dahil nga butas yung loob ng cabinet. Oo. Galing yung design. Hindi na kayo yung maglalagay hindi nyo na patutuyuin yung pinggan nyo sa kung saan man. Basta ilalagay nyo lang yun sa itaas. Tapos tutulo na lang yung tubig sa may lababo. So yun, di ba? Sobrang hassle-free. Ang galing. Witty. Ang witty. Google Translate sa grocery. Nung mga unang-unang araw pa namin, nasa Prisma kami noon eh. Bibili sana kami ng tinapay. Nahirapan kami kasi hindi namin alam kung paano siya timbangin. Tsaka kasi tinitimbang yung dito yung mga tinapay, kung ilang peraso, tapos lalabas na doon kung magkano siya. So hindi namin alam yun. Kasi nakalagay doon per piece. Pero ipapatong mo siya sa timbangan. Malalaman niya kung ilang peraso. Ibig sabihin, equal talaga bawat timbang ng tinapay. No? Oo. Tsaka sa mga groceries, walang mga English na na mga words. So lahat yun naka-finish. Magiging best friend niyo yung Google Translate talaga. Yung mga high school, allowed silang mag-part-time dito. Meron nga kaming ka-work si Eto. 4 years na siya sa company namin. Pero student pa lang siya. High school pa lang siya. 4 17 years pa lang na siya. Nagsimula siya doon, magpo-14 years old siya. Ngayon nga, may sarili na sasakyan yun eh. Sobrang nila guys, independent nila. Kasi Tsaka nasimulan responsable sila sa buhay. Nasimulan yan dahil doon nga nung sa daycare. Naturuan sila sa daycare. Na hindi sila na umaasa ba. Alam mo yun, bata, maliit pa lang sila, nasanay na sila maging independent. Galing nga. Napansin ko rin guys, yung bidet nila sa CR, hindi siya nakakonekta sa sa CR, sa mismong kubeta, hindi siya nakakonekta doon. Nakakonekta siya sa lababo. So, mag-open lang yung bidet na yun once na inopen mo yung gripo. O, parang dyan, nag-CR ako kanina kasi yung side ng tiyan ko. Ba't ganyan layo ng lababo kasi laki ng CR. Tayo ka pa buksan mo yung gripo. Oo, ganun yun dito guys. Malayo siya sa Nahihirapan, kaya nga mag-CR. Pag maliit yung CR, abot mo yung pag-abot mo yung lababo, yung gripo. Pero pag yung malaki, yung malayo, ay tatayo ka talaga. So kapag nagsi-CR ako, binubuksan ko talaga muna yung gripo bago yung bidet. So yun lang guys, gusto ko lang mag-thank you sa mga nagpa-follow sa amin sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, sa YouTube. Maraming salamat po. Pati rin po sa mga sumasagot ng mga questions namin. And yes, ito, dahil sa inyo, meron kaming naisip na vlog ngayon. Yun nga, itong first impression and yung culture shock. Sana sa susunod, supportahan nyo pa po kami. Kasi excited kaming i-share lahat ng mga experience namin dito. Mga struggles namin sa Finland. Lahat yan, i-share namin sa inyo guys. Someone else to try, but not me, not me. They said slow down, son, take your time. But I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Sky is the limit, I'm breaking the mold. Sky is the limit, I'm out of control tonight. Every doubt just feeds the flame. Every scar reminds me why I came.
till now. The